Hi there mga beloved yung soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po yung lingkod para pagsamahan natin ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi labangan sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging nanonood, nag-aabang at nagbibigay ng kakataba sa puso ng komento. Maraming salamat po sa inyo. And sa ating mga returning viewers, sa ating mga new subscribers, at sa hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na videos. Sige po, ang ating pong reading ngayon ay isang bonus reading para sa ating mga nasa sign ng Taurus. Ulitin ko, Taurus, para sa inyo ang bonus reading na ito. Sige. Kamusta po kayo lahat? Mga pinakamakong soulmates na Taurus, kamusta ang buhay-buhay? Lumalaban? Kakasurvive ba? Just stay positive every day. Okay, wag masyadong magpapa-apekto sa mga negativities kasi mag-end na yung year natin and we are entering a new era, a new chapter of our life sa 2025. Okay? 2025 will be a year full of blessings but full of challenges. Kaya ihanda rin natin ang sarili natin. Okay? But all in all, it's all about our mindset. Kapag yung positibo ang ating mindset, positibo din ang kakalabasan ng ating mga ginagawa sa araw-araw. Okay, last one shuffle para sa inyo Taurus. Bonus reading ng Taurus. Okay, this is it. Sige, very beautiful. Kunin na natin ang yung 10 baraha. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming bonus reading para sa aming mga pinakamahal na nasa sign ng Taurus. Kapag bago po kayo sa aking channel, ang inyong lingkod ay kumukuha po ng 10 baraha na siyang ini-interpret natin ang mensahe base sa energy na ibibigay sa atin ng universe. At mapapansin niyo po mamaya, dire-diretso po na kukunin natin na kumpleto yung 10 baraha para hindi po tayo mag-shuffle at nakaka-distract po yun. Mas maganda na kumpleto na kunin natin at para makapag-focus tayo dire-diretso sa reading ng mga baraha nating makukuha. And kinukuha ko lang po yan tulad ng ganyan, mga tumatalon, tumatalsik, and kapag nagpakita po ay binabalik ko po kasi mas maganda po yung ganyan na talagang sa baraha po mismo. Yung baraha po mismo kusang tumatalon or tumatalsik para ibig sabihin po talagang the card wanted to be part of the 10 cards para yan po, mostly dyan tayo nakakapagbigay ng napakagandang reading at nakaka-resonate ang karamihan. Okay? So far, yun. Meron na tayong 5 na lang. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 5 cards please for Taurus. Tulad nito, may nagpakita. Babalik po natin yan, okay? Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Pasensya na po ha. Siguro po marami pong nako-comment bakit parang ang gulo ko daw po mag-shuffle. Pero mostly karamihan sa kanila kasi siguro mga bago sa ating channel. Pag matagal ka ng member ng aking channel or talagang nanonood lagi, alam nyo simula ganito talaga ako mag-shuffle. Dito ako komportable kaya pasensya na po. Pero don't you worry. Kasi kahit ganyan yan talaga ang nakukuha natin mga cards ay nagbibigay ng talagang reading na talagang napakaganda at talagang makaka-resonate ang lahat. Sige, pero na tayong 5, last 5 cards, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, ayun. Ang dami naman nito, ibalik ko to. Pero meron na tayo, 5 pa rin. Okay, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, 6. 4 pa. Spirit Universe, 7. 3 na lang. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, 3 pa po. 3 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, 3 baraha pa please for Taurus sa kanilang bonus reading. 8, ayun. 2, 4, 6, 7, parang kompleto na. Oh, okay, balik natin. Sige. Pero parang sobra ng isa, titingnan natin. Bilangin na uli natin Taurus ha. Saka ilagay na lang natin. Ito na yung baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nga. Lagay natin yung isang sobra. Bakit kailanganin natin mamaya ng isang bonus card. Pero sige, latag na natin to. I'm so thankful. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo sapagkat kung wala po kayo ay wala ang success ng Renzo Tarot Channel. Okay, let's begin with your opening card. Taurus, bonus reading nito ay beautiful opening card. Wish do come true. Katuparan ng mga pangarap. Why? I can see her. Napakarami mo ng collection ng trophies. It seems na talagang, kumbaga, wala kang tutusin, wala ka nang dapat patunayan pa kasi talagang in the community, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, they really look up
at you. Talagang tinitingala ka nila, you're setting as an inspiration sa mga sa paligid mo. It's because talagang ikaw yung klase ng tao daw, Taurus, na talagang kailangan tularan kasi sa sipag mo, sa dedication mo, sa kabaitan mo. At the same time, talagang you are the kind of person na talagang hindi tumitigil para makamit ang mga pangarap. Pinapatunayan yan itong mga cups, trophies mo na yan na sa likod mo, na kumbaga yan yung mga nakolekta mo na so far. You are sitting like a boss, a manager. It's like an honor. Pero this is just if you have some plans pa, pero nakikita ko parang meron ka pang gustong ibang subukan. That's why lumabas itong nine of cups. But you are assured na talagang magsasucceed ito. Okay, Taurus, tingnan natin sa pangalawa mong baraha. Very beautiful opening card. Page of Swords. Okay. Page of Swords is all about kasi nasa taas ka na, tinaas mo yung yung sword mo, or parang it seems that in every battle na alam mo, idea mo, parang kasi nagkaroon ng shift sa mindset mo. So, ibig sabihin, ngayon, aware ka na yung buhay ay hindi puro kaligayahan. You are aware na anytime, kahit anong araw, anong oras, pwedeng may lumitaw na problema or there's a problem that may arise. But the good thing here is kasi itong Page of Swords pinapakita na dahil sa mindset mo na yan, it seems na parang you're always ready, or parang natutunan mo na, kung bukas may problema man, I am ready to face it without any hesitation, without any doubts or confusions, kasi alam mong kayang-kaya mong malagpasan. Hindi nawala yung takot mo, nawala yung pag-agam-agam mo niya, parang natanggap mo sa sarili mo, Taurus, na yung buhay ay puno ng life is not a bed of roses. Parang ganon, na talagang may darating at darating na may mga problema or mga pagsubok, but still, you know it in yourself. Parang dahil sa mindset na yan na, whatever problems that life may thrown at me, talagang malalagpasan ko. Okay? That's it. At napakagandang shift ng mindset yan para sa inyo, Taurus. Kasi malayong-malayo sa dati na parang dati puro kayo worry, puro mga, alam mo yun, parang hindi makatulog, sa kakaisip kung paano masasolve ang problema. But now, that's a good shift kasi makakatulong yan eh. It's a matter of mindset lang naman ang buhay natin dito sa mundo. Kung talagang yung isip mo ay puro negative, talagang magbubunga yan ng negative. Pero kapag ang isip natin sa araw-araw ay puro positibo lang, yes, although hindi mo pa nakikita ang result, but because that's we called faith, di ba? Tulad ng sa ating pinaniniwalaan, hindi naman natin nakikita ang Panginoon, bakit nagtitiwala tayo? The same thing sa mga bagay na gusto nating makamit. If you really wanted it, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, kung naniniwala ka na magtatagumpay yan or talagang makakamit mo yan, then talagang maglilinya, mag-fall in line ang lahat ng mga opportunities na makikita mo na maglilid dyan sa pangarap mo. Okay, naintindihan ba, Taurus? Pangatlo mong baraha. Ayan, Nine of Pentacles. Kapirahan, and at the same time the background color is yellow color of joy. You have a parrot on your hands. Parrot is a sign of creativity, being intelligent. Hindi ba napakatalino ng parrot na klase ng bird. But this Nine of Pentacles is just showing na, Taurus, you are on the track or on the right path in terms of finances. Okay, siguro lately, ng mga nakaraan, parang medyo kapos, medyo hindi talaga, parang kulang talaga lagi. Although, minamanage mo naman, nililista mo naman lahat kung saan mapupunta ang sahod mo, but still talagang kinakapos. Okay, but this Nine of Pentacles, there are some of you na mga Taurus na kasalukuyan ay kahit papano may sobra ng onte, may naitatabi na, may naiipon na, and at the same time, this card is showing with the Nine of Cups that marami pang parating. Okay, marami pang mga opportunities na maaaring magbukas para sa'yo, marami pang mga options and other things na maaaring pumila para sa napagpipilian mo na magbibigay ng talagang kaginhawaan, lalo-lalo na in terms of finances o pera para sa'yo, Taurus. Okay, nasusundan ba natin? Tuloy-tuloy tayo. Your fourth card is Three of Swords. Okay, this Three of Swords this is just a minor I cannot say it's like parang hindi siya totally na parang heartbroken ka. No, I cannot see her, I cannot feel her sa cards na to, although meron pa tayong 6 na bubuksan na baraha. Itong nakikita ko, itong nakikita yung Three of Swords, it's just a minor, parang
guilt or parang, alam mo yun, parang konting, but I can see here, it's related to sa mga worries mo parang sa pag-aalala, ganun lang. Pero hindi to yung totally na nasaktan ka, na parang niloko ka or whatsoever, but the Three of Sword, the energy of Three of Sword here is all about parang just a little bit of worry, parang konting pag-aalala lang. Siguro may mga tumatakbo sa isip mo na ikaw lang nakakaalam. Marami kang mga na parang you think you cannot solve it, but di ba sinabi ko, matatapos mo yan, kayang-kaya mo yan. Ito lang, makunting mga bagay lang na mga bumabagabag sa isipan mo at sa damdamin mo. Kaya tingnan natin, pang-5. High Priestess, okay. High Priestess, don't you worry daw, Taurus, because this High Priestess card is all about your intuitions, it's all about your spirituality, yung mga kutob mo, laging tama yung kutob mo, kung ano mo daw decision na gagawin mo, Taurus, ay sundin mo yung intuition mo, yung kutob mo, kasi yan yung tama. At the same time, huwag ka na mag-worry sa araw-araw, pero kasamahan mo rin ng pag-iingat. But this High Priestess card, katulad ng Hierophant, the High Priestess card is just confirming that the universe is telling you, Taurus, na huwag kang mag-alala kasi protected ka ng divine universe o talaga ng Panginoon, ng universe, protected ka. Hindi mo rin alam siguro minsan kung nakaranas kayo na parang sometimes parang medyo may araw o parang may pagkakataon na munti kayo maaksidente, parang munti kayo manakawan or whatsoever, parang may something wrong na nangyari sa inyo pero hindi na mangyayari sa inyo pero hindi natuloy. Okay, without you knowing, that's not a coincidence, okay? Pero ang nangyayari dyan kasi with this High Priestess card is that yung ancestors nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, na pumanaw na, sila yung tumutulong sa inyo sa araw-araw para protektahan kayo, lalong-lalong sa mga pagkakataon or sitwasyon na parang nasa alanganin kayo. Okay, that's why you always include them also in your prayers. And don't worry, with this High Priestess cards, pinapatunayan lang, Taurus, na talagang protected kayo. May nagmamahal sa inyo, may nag-iingat sa inyo sa araw-araw. Okay? Sige, second row tayo. Pang-anay mong baraha sa yung bonus reading, Taurus. Check. Ooh, King of Swords. Okay. King of Swords, I can see here is that kailangan mo daw maging consistent. Consistency is the key. Okay, Taurus. Kailangan mo maging consistent sa mga decision mo. Kapag ano yung nagpag-decision mo, wag mo nang baliin ito, wag mo nang baguhin ito, kasi yan na talaga. Okay, kasi mahirap na kapag parang kapag pabago-bago ka ng decision, Taurus, ay baka wala nang maniwala sa'yo. Or baka mamaya mawala yung tiwala ng tao, mawala yung tiwala ng mga mahal mo sa buhay. Or although, kumbaga, feeling mo hindi ka naman after sa sasabihin ng ibang tao, but in terms of decision making, makaka-apekto rin yan sa kung anong klaseng tao ka. Okay, kasi kapag Taurus, kapag nag-decide tayo, sabi ko, di ba, sundin mo yung kutob mo, intuition mo, syempre pinag-aralan mo ding mabuti, tiningnan mo both sides of the coin, nag-research ka, of course talagang gagawin mo yan, ready ka na. That's why with the King of Swords, it's all about consistency. Kailangan panindigan mo yan. At the same time, you make action. Hindi yung parang iaasa mo na rin lang sa swerte o kung saan naman. You do also an action. Gumalaw ka, kumilos ka. Gumawa ka ng action. Kasi the universe, ang Panginoon, andyan lang is nakaguide lang sila. Okay, but still you, ikaw pa rin ang gagawa ng, ikaw pa rin ang kikilos. Ikaw pa rin ang gagawa ng mga action na para magtagumpay ang ginagawa mo. But this King of Swords is all about consistency. The universe is reminding you, Taurus, na maging consistent. Okay? Panindigan mo. 7th card. Oh, beautiful. Okay, the moon. Okay, the moon card. Ito na, lumalabas ang magagandang baraha. Ang ibig sabihin ng moon card is all about, di ba, pag moon is represents our emotions, our ego. But I can see the energy that I can feel here is all about, kasi di ba, healing, closure, and restart, or parang transformation na naman. Since nakatapat siya sa Page of Swords, di ba sinabi ko kanina na doon sa Page of Swords is that parang dito sa Page of Swords is that you need to make action, but this moon card is all about revelation. Okay? Just be honest, just be true to yourself. Pagpakatotoo ka lang, Taurus, walang mawawala. Kasi si Moon, i-reveal niyan eh. Pag revelation, makikita mo kung sino ipapakita ng universe, kung sino yung mga taong totoo, sino yung mga taong mapagpanggap, yung mga sitwasyon na baka mamaya tinatahak mo ay may hindi pala magandang patutunguhan, tatanggalin yan. Makikita mo yan, maaga pa, maraming ipapakita sa universe ng mga signs para hindi ka matuloy dyan. Okay? Everything na about revelation, the moon. Okay? And
with that, don't worry, huwag ka matakot. Okay? Kasi guide yan or kumbaga yan yung magiging tulay mo or magiging kasangkapan mo para makaiwas sa mga bagay-bagay na maaring magdulot ng harm or kapahamakan. Pangwalo, Taurus. Page of Pentacles. Interesting. Magkatapat pa sila ng kaperahan, diba? Silang dalawa lang ang pera. Tingnan mo, Nine of Pentacles, ngayon Page of Pentacles. Sinasabi ko talaga sa iyo, merong pang parating. Maring nakikita ko dito, merong yung iba sa inyo nagsubok na, parang umalis na ng trabaho, lumipat ng trabaho with high paying job, malaking sweldo. Or meron iba sa inyo na nag-quit, nag-retire, or nag-resign, nagsubok ng business. Or any kind of parang pagsubok or trying a new venture or taking a new risk na may kinalaman na may involvement na pera. Okay, but I will say it again. I will tell you again that the universe is telling that it will succeed. Okay, without any hesitation, walang pagpatumpik-tumpik pa, magtatagumpay ito kasi nauna pambugad na baraha, 9 of Cups. Achievement, success, okay? Katuparan ng panganap, di ba sabi ko? At the same time, this Page of Pentacles just showing na kung ano man yang bagong punla na itinanim mo or ano man itong mga bagong papasukin mo na tumatakbo sa isip mo, just go for it because it will succeed. Makasunod pa sila ng moon, di ba? Well, wala na tayong hingin pang additional sign because talaga malinaw ang baraha. 9 card mo, Taurus. Oh my God! Magician! Wow! Yan Wala, di ko na kailangan explain pa. Ulitin ko na lang. Ano man, Taurus, ang pinabalak mo sa ngayon, ano man ang nasa isip mo, ano man ang gusto mong gawin, ano man ang gusto mong subukan, ano man ang gusto mong pasukin, go for it. Kasi the magician, ang pinaka-rank 1 sa lahat ng baraha, ang pinaka-makapangyarihan sa lahat ng barahang ito ay lumabas. Ibig sabihin, ano man yan, ano man ang gagawin mo, magtatagumpayan. At ang kasamaan, ang mga planong masama or mga hindi magandang balak sa iyo ay hindi magtatagumpay. You are protected by the universe, you are protected by your ancestors. But with this magician card, takip lahat yan, ang barahan na yan, pag lumabas ang magician card. Kumbaga, talagang tapos na ang laban. Kumbaga wala na tayong dapat pag-usapan pa. Lumabas ang Magician card, Page of Pentacles. Magkasunod pa sila ng Pentacles. Yung sabi ko, bagong punla na yung itatanim. Well, di ko na kailangan ulit. Basta maniwala kayo, i-claim nyo na yan, Taurus. Talagang magtatagumpay yan. Okay? You're waiting for a result, then papasa kayo. You want promotion, then makukuha nyo. Magbi-business kayo, then mag-grow. That's it. Everything with the Magician card. 10th and last card, Taurus. Tatapusin natin yung bonus reading mo. Taurus, napakagandang bonus reading sa 10th and last card na ayan tingnan mo ha. 7 of Pentacles. Ayan gumagawa ka ng pera. So, kailangan talaga, may kinalaman talaga sa business or maaring any kind of endeavor, parang gawain na may kinalaman na involvement ang pera. And napagitnaan ka ng magician. Page of Pentacles, pera, money making, napagitnaan ka ng magician. So, ano pa ang inaantay mo, Taurus? Go for it. Kung ano man yang, nag-aantay ka siguro ng sign, ng mensahe, kung may bala ka magbukas ng negosyo, bala ka mong lumipat ng trabaho, bala ka mong mangibang bansa, or kung ano man yan, well, eto, sinagot na tayo ng baraha sa reading natin ngayon. Whatever is that is running on your mind that you want to do it now. This is the best time. Eto, kung mapanood mo ito, that this is the sign. Gawin mo na yan, and of course, success, prosperity will follow in your life. That's it. Diba, napakalinaw? I am praying na marami nasa sign ng tarot sa makapanood dito ngayon, and help me to recommend my channel sa inyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na mahilig rin sa tarot reading na hindi pa nakakapanood ng ating mga videos. Maraming salamat, soulmates sa inyong pagsuporta, laging panonood ng videos at pag-aabang. I am praying na marami nasa sign ng tarot sa makapanood dito. Nasaan man kayo ngayon, ano man ang ginagawa nyo, mag-iingat kayo lagi. God bless us all.